Inulit natin yung yung maximizing profit by a rebate, no? So, using optimization technique in differential calculus in forecasting sales involving rebates. So, yun. Yun yung ating natutunan ngayon, ano? Kasi, halimbawa, gagawa ka ng hardware or nasa hardware industry ka, computer hardware industry, then, nandun ka sa software industry. So, ibig sabihin, darating yung point na kailangan magkaroon ka ng rebate para ma-increase yung number of units na ibebenta mo. So, kailangan bawasan mo ng konti yung presyo mo. Pag binawasan mo yung presyo mo, kailangan ma-compute mo yung maximum profit mo. Kasi totoo yun, pagka nilagyan mo siya ng rebate, mas tataas yung number of units ng sales mo. Kung hardware ka, computer hardware, kung dati 25 units lang or 30 units lang a month or a week, baka tumaas yun ng 40 hanggang 45 kung meron kang rebate. Pero pag binawasan mo siya, kailangan computed mo yung max profit mo. Kasi asahan na natin yung profit mo is hindi nakagaya ng dati. Liliit siya, pero ano yung maximum profit? Kasi ang importante ron, mabenta ng mas marami, maubos. Kaya ka nga may rebate kasi pag mas mahal, hindi bibilin yun. So yun yung natutunan natin ngayon. Naintindihan ko na. So, ginagamitan lang yun ng slope intercept form, yung y is equal to mx plus b, and then yung revenue function. Yung revenue function, yung r of x, yun ang ginagamitan ng derivative. Pag negative siya, max profit. Kasi malalaman mo naman yung max profit by yung second derivative, and then yung pagsasubstitute mo ng value dun sa p of x. So, yun yung natutunan natin, optimization techniques in differential calculus involving rebates. No? So, kagaya niyan, isa kang programmer, nagbebenta ka ng software na ginagawa mo, halimbawa, nasa software industry kayo. So, para mabili yung software nyo, kailangan magkaroon kayo ng rebate. Pero kailangan alam niyo yung max profit. Kasi, as an industry, hindi ka lang naman pwedeng nasa programming, nandun ka lang, gumagawa ka lang ng software eh. Di ba? Dapat alam mo rin yung alam mo rin yung, sabi ng company, tumulong ka sa ganito. Hindi lang yung sa paggawa. Ibig sabihin, involved ka rin dun sa forecast, sa sales forecast nung product nyo, whether it's a software or hardware. Kasi pag involved ka dun sa sales forecast, mas pag-iigihan mo yung trabaho eh. Mas magre-research ka pa kung paano magagamit efficiently yung software. So, yun lang po.